Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Idineploy na ngayong araw ang mga bus sa ilang piling ruta sa Metro Manila para magsagawa ng libreng sakay para sa ating mga kababayan. Ang inisyatibang ito ay magkatuwang na pagtutulungan ng Office of the President, Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Philippine National Police na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga at magtatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tugon din ang programang ito sa utos si Pangulong Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga pasahero sa gitna ng ikinakasang tigil pasada ngayong araw. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay, ang Quiapo to Welcome Rotonda to Cubao, Nagtahan to Cubao, Taft papuntang UN hanggang PTEX at Loton to PITX. Samantala, nag-deploy na rin ng mga sasakyan ng ilan pang ahensya ng gobyerno para magsagawa ng libreng sakay. Sa iba pang balita, ikinatuwa ng ilan nating mga kababayan ang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sanay taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ayon sa mga commuter, malaking ginhawa ito para lalo silang makatipid sa pang-araw-araw na gastusin tulad sa pamasahe. Umaasa rin sila na patuloy na matutulungan ng pamahalaan ng mga tsuper na apektado ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Papasalamat po natin kay PBBM na pa rin na hindi nadagdagan ng pamasahe. Makakatulong po yun sa kanila kasi parang sa kinikita nila sa araw-araw, kung mabibigyan sila ng tulong para sa pambili nila ng gasolina, malaking tulong para dagdag sa kita nila. Samantala, suspendido ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Laguna at iba pang lugar sa bansa ngayong araw. Ayon kay Laguna Governor Sol Aragones, ang suspensyon ay dahil sa epekto ng ikinasang transport strike. Inabisuhan naman ng mga paaralan na nasa ilalim o isa ilalim ang pasok sa modular o online learning. Samantala, wala rin pasok ang mga estudyante sa Daraga, Santo Domingo sa Albay, UST Legazpi, DWCL at Bicol University. Sa kapapasok lamang po na balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mariveles National High School Cabcaben Annex ngayong araw para inspeksyonin ang mga makabagong silid-aralan. Si RR Tubise sa report. RR? Joshua, mainit na sinalubong ng mga estudyante ng Mariveles National High School si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bumisita ang Pangulo upang inspeksyonin ang mga bagong prefabricated classrooms. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan upang agarang matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Kasama sa inspeksyon si Department of Education Secretary Sani Angara at Bataan Governor Joet Garcia III. Ayon sa DepEd, nabuo ang mga classroom sa loob lang ng 2 linggo, malayo sa mas matagal na proseso ng karaniwang school building projects. Layunin ng proyekto na agarang maibsan ang siksikan sa mga paaralan upang habang isinasagawa ang mga pangmatagalang infrastructure projects. Nagkaroon din ng pamamahagi ng 300 tablets para sa mga mag-aaral bilang bahagi naman ng mas malawak na programa ng digital learning sa lalawigan ng Bataan. Ipinakita rin ang Contextualized Learning Management System o LMS. Ito ay isang digital platform na naglalaman ng learning materials at mga exam. Inilunsad din ang Yakap at Kalinga caravan na nagbibigay ng libreng serbisyo pagsusugan sa mga estudyante, guro at residente sa komunidad. Kabilang dito ang medical consultation, laboratory test, dental at vision screening at pamimigay ng gamot. Ang pinagsama-samang proyekto ito nalaan mula sa mabilis na pagpapatayo ng classrooms hanggang sa digital at health support ay layong palakasin ang continuity ng pagkatuto at mas mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral at guro. Inaasahan naman na magkakaroon pa ng kaparehong mga proyekto ang iba pang lugar dito sa bansa para tuluyang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Joshua? Maraming salamat, RR Tubise. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.